Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang anyay tumatakbong gulong ng hustisya at paghabol sa mga tiwali. Kakasuhan na, anya, ang pinsang dating House Speaker. Pinalakpakan din ang pakayag ng Pangulo na tatanggalin na ang system loss na bayarin sa bill sa kuryente. Gayun din ang pakayag laban sa panggigipit sa West Philippine Sea. Mula sa Batasang Pabasa, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, Emil, ang pagpapanagot sa sariling pinsan sa flood control scandal, karagdagang mga exemption sa buwis, ang pagpapababa sa presyo ng kuryente at ang matapang na pagtindig sa panggigipit ng China. Ilan lamang yan, Vicky, Emil, sa pinalakpakang mga bahagi na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi. Ang bungad ng Pangulo, ang pagpapanagot sa flood control scandal at sa pagkakataong ito, tinukoy na niya ang dating speaker at kanyang sariling pinsan. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. At higit sa pagpapanagot sa mga tiwali, ang pagbawi sa mga pondong dapat ay napunta sa mga mahalagang proyekto para sa taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa 1 oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses ding sinabi ng Pangulo na mga pondong naiiwas sa mga tiwali, ibinuhos daw sa mga proyektong pakikinabangan. Tinukoy ng Pangulo ang mga ayuda lalo na sa gitna ng nagtaas ang presyo dahil sa giyera sa Middle East. Kanyang inanunsyo ang mas malawak na tax exemption at mga tax amnesty. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Tumutok din ang sona ng Pangulo sa usapin ng enerhiya, mga bagong pagkukunan at mga plano para pababain ang presyo nito. Ang matagal nang nirereklamong systems loss na binabayaran ng consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hiniling niya sa Kongreso, amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law at tanggalin ang system loss charges. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news,
the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. At yung bahagi na pahayag ng Pangulo kanina na narinig natin, yun ay kaugnay sa karumaldumal na karahasan sa paaralan sa Tacloban kung saan 3 ang napatay ng 2 menor de edad na shooter. Ang sabi nga ng Pangulo, dapat magtulungan ng lahat para protektahan ang mga kabataan. Samantala, sa kanyang pagtatapos, muling nanindigan ng Pangulo sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea gamit ang mga mismong kataga mula sa ating pambansang awit na umani ng pinakamahabang palakpakan sa talumpating binigkas ng Kalakhan ay sa wikang Pilipino. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. 2 taong nalalabing bahagi ng Administrasyong Marcos nangako ang Pangulo na ipagpapatuloy ang mga nasimulan at tutuparin ang mga ipinangako kabilang dyan ang mga proyektong pang-infrastruktura at mas pinalawak na mga benepisyong pangkalusugan. Emil. Ivan, sinagot kanina ng Pangulo yung matagal nang tinatanong sa administrasyon kung kailan ba papanagutin sa flood control scandal ang kanyang pinsan si dating Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan, siya yung nakaupong speaker ng pinanday yung mga national budget na nakita ng insertions para pondohan ang mga munay maamalyang flood control projects. May maibibigay ka pa bang karagdagang detalye ukol sa sinasabi ng Pangulo na kasong isasampa laban sa kanyang pinsan? Yes, Emil, ang detalye maibibigay lang namin dyan ay yung mga naririnig din naman natin na ibinabalita mula sa Ombudsman. Ang sinasabi ng Ombudsman, na malapit na sila na isang magsampa ng mga kaso at nag-iipon sila ng mga ebidensya at kung magiging kapareho na mga inihahaing reklamo sa mga ibang nakasuhan na, yan ay marahil ay plunder, ay graft, malversation. Yan yung karaniwang mga inihahain dito sa mga nasasangkot dito sa flood control scandal, Emil. Ivan, huli na lamang, kasama sa pinalakpakan yung mga sinabi ng Pangulo na magdudulot ng ginhawa sa taong bayan, katulad ng pagtatanggal sa systems laws sa kuryente at ang pagpapalawig sa tax exemptions at tax amnesty sa ilang sektor. Kailan ba natin mararamdaman yan, Ivan? Emil,
hindi yan agaran kasi ang sinabi ng Pangulo kailangang i-amend, kailangang amyendahan. Halimbawa yung batas ng EPIRA para maipatupad itong pagtatanggal sa systems loss. Dahil itong mga koleksyong ito, mga kinokolektang systems loss, ayan ay inaalaw ng EPIRA law na kailangang amyendahan muna para nga matanggal na. Gayon din ang usapin sa mga tax amnesty at gayon din sa expansion ng mga tax exemption. So siguro depende, Emil, sa magiging bilis ng kilos ng Kongreso para ipasa yung mga kailangang amyenda sa mga umiiral na batas, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina.